Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Yung napipintong impeachment laban kay VP Sara. Malamig ang response o suporta, mahinang suporta ng mga kongresista. Both impeachment laban kay Pangulong Marcos Jr. at impeachment laban kay VP Sara. Parang ayaw na ng mga kongresistang suportahan. Yan ang pahayag ni Congressman Ronaldo Pono, ang hepe o ang leader ng National Unity Party. Nagsawa na daw ang taong bayan at that's good dahil nakikinig na sila, nakikiramdam na sila sa pulso ng taong bayan. Kaya dapat tayong magsaya mga ka-DDS at umiiyak na sina Trillanes, sino pa, sina De Lima, Hontiveros, Ronald Llamas. Sabi nila, last chance daw nila ngayong 2026 nga patalsikin si VP Sara. Okay, pakinggan natin. Namin, may magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa Congressman Puno. Anong basa ninyo? Sa palagay niya, iuusad ba yan? Alam mo, sa akin at sa maraming nakakausap ko, no, parang sa Congress, parang sawa na kami sa impeachment eh. Ang dami-daming pinag-uusapan na ganyan. Ang dami nating problema. Hindi pa nga natatapos itong pag-imbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control, di ba? Tuloy-tuloy pa yan. Si Senator Lacson, tuloy-tuloy pa yung investigasyon niya. At mabuti na lang, tinutuloy na yung investigasyon niya. So, palagay ko marami pa kami dapat isipin. Siyempre, katungkulan namin na pag may dumating na impeachment complaint, titignan namin. Diba? Basahin namin kung meron kong base o wala. Pero sa tingin ko, kung hindi naman napakaseryoso, napakalinaw ng ebidensya, mga ano lang, kung parang namumulitika lang yung mga nagpapile ng impeachment, kami talagang hindi na namin talaga, NUP at saka ako personally, hindi na namin talaga papansinin yan. Parang sayang lang ang oras. So it goes also for any attempts to impeach the Vice President. President and Vice President. Oo, lahat. Lahat. Impeachment, parang wala nang saysayan eh. Kasi, ang dami na ng oras na nalagay dyan eh. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan eh. At ang dami natin pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, magko-committee hearings yan sa the Committee on Justice, ang daming haka-haka na naman, alam mo, at nawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Correct. Pagandahin natin ang gobyerno natin, gawin Correct. natin matino ang ating pamahalaan. Kung talagang pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala, di ba? Tama na itong nagbabangay, puro politika. Alam naman natin walang pupunta, di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko, mahirap na may ma-impeach dyan eh. So pwede na may mag-i-sponsor, di ba? May mag-i-sponsor din naman talaga niyan. Pero yung usad, malamang hindi uusad dyan at mauwi sa talagang impeachment. Tingin ko mauwi sa committee at most, no? Pero yung mga boboto, yung 130, wala na yun. Una-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan na sistema eh. So, tingin ko, pupunta sa committee. Tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin dun. At ituloy natin yung lahat ng ibang trabaho ng Kongreso. Marami tayong kailangan gawin, Alvin eh. Itong taon na ito, Sus Maria Jose, bumaksak yung economy natin. Ang dami nang nangyari. Kailangan tutukan natin mga problema ng gano'n. Hindi na pwede itong gano'n, puro politika na lang. At saka wala namang karason-rason. Pero kainis itong itong mga parsaga na ganyan. Dahil talaga, hindi ba? Pero technically kung pwedeng sabayan, ibig sabihin, sabay na nasa komite, yung impeachment laban sa presidente at sa vice-presidente, okay lang yun, kakayanin asikasuhin ng chairman ng komite yun. Alam mo, di ba, may patakaran na hindi ka pwedeng filean within 1 year of the last impeachment filing. Tama. So, ang kay Vice President mo, ang matatapos yung 1 year period sa February. Kaya naririnig ko na marami nag-iisip-isip. Ngayon, yung kay Pangulong Marcos, ang alam ko I might be wrong, ang alam ko bandang May na file yung laban sa kanya. So, wala pang 1 year, Mayo pa yun. So, baka hindi magkasabay. Ayun, so mauuna yung kay Duterte kung sakasakali man, no? Kung meron naman. Pero sabi mo, yung National Unity Party, kayong pinakamalaki dyan sa Kamara, hindi kayo susuporta dyan.
Sa tingin ko hindi. Wow. Tingnan natin, depende siyempre sa complaint. Pero kung yung walang bago, walang magdiin na ebidensya, hindi naman mukhang, malinaw, gano'n palagay ko. Hindi. Pero yung 130 na pirmahan yan, sigurado ko hindi kami sasali dyan. Wow! Tito, tapos ko po. Ah. So, malaki itong National Unity Party, malaki sila. I think pangalawang pinakamalaki sunod sa lakas CMD ni Martin Romualdez. So, hindi makakagather ng 130 signatures. Hanggang committee level lang yung impeachment na isasampa kay BP Sara. Di ba? Oh. So, itong sinasabi ni na Trillanes, ni Natinio, yung Makabayan Black, yan ang mga nagpupursige na this is our last chance this year. Last chance na natin natanggalin si BP Sara. Pag hindi natin natanggal this year through impeachment, wala na. Unstoppable na si Sara Duterte, 27-28, yun na. So ano ngayon? Dalawa nang nagsabi, yan, Congressman Puno. Malaki ang influence niya dyan sa ano. Tapos si Congressman Abante, ganyan din ang sinasabi niya. Malamig ang simoy ng hangin. Dahil nakikita daw ng mga kapwa nila kongresista na walang mangyayari sa Senado. Kahit iakyat pa nila ang impeachment case ni BP Sara sa Senado, matatalo rin sa Senado. So, why would they risk their political career malapit ng 2028? Kitang-kita naman na ang lakas ni BP Sara sa mga surveys, lalo na Visayas and Mindanao. Ilan yung approval rating ni BP Sara sa Mindanao? 97%. Si BBM, 7% lang. Sa Visayas, 65% ang approval rating ni ano. Pero sa NCR, mas mataas ang approval rating ni BP Sara, 43% ata, kumpara kay BBM, 32% lang. Nangunguna na si BP Sara. Tapos, i-impeach mo yung sikat na kandidato. Kaya wais din itong mga kongresista. Tama yan. Kaya, magsaya na tayo. Masaya ang ating BP Sara. Lumuluha itong si Trillanes sa Hontiveros, Tinio, Llamas at iba pa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para